quietness. Panloob. Tapos ang sabi dito, ang ibang sa Romans chapter 5 verse 1, ang definition ng peace is, ang definition ng rest is an inward peace with God. With God. Tapos ang iba pa, ang sabi ng Isaiah 26:3, kasi ang Diyos lang ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan sa pamamagitan ng kapayapaang binibigay ng Diyos. Okay, at ito po yung ating, sige, we will read our text. And please don't get me wrong, ha? Hindi ko po sinasabing huwag kayong magbakansa. Okay? Kaya lang, kasi ganito, while I was composing the teaching, marami kasing Christian na hanggang ngayon, kahit matagal na silang Christian, nalilito pa rin sila kung ano ba yung totoong rest sa worldly na divertimento. Maganda naman yun. Umiikot tayo kung saan pa Asia, nakikita natin iba't ibang lugar, nag-i-enjoy tayo. Pero pag sinabi natin inward peace, it has something to do with God. Kasi ang tunay lang na nakakapagbigay talaga ng kapahingahan, Diyos. Hello? Now, can we open our text? Matthew chapter 11. Ito alam nyo to Matthew 11:28, 29. Okay, anong sabi? Lumapit kayong napapagalan. Come to me those who are heavenly laden and I will give you. Yes. Now, yung word na rest, yun ang ating i-irocane. Okay, ang sabi, magsiparito kayo. Okay, now, lahat ng maraming Kristiyano, ito yung isa sa mga paboritong verses sa Biblia. Hello? And I don't know, hindi ko alam kung para kanino itong mensahe ito, pero siguro may mga nakaupo dyan na pagod na sa isang sitwasyon, o pagod na, hindi physically pagod pagod dito, na ang kailangan nyo, hindi mare, hindi montanya, hindi pumunta sa Disneyland, hindi yung totoong gusto ninyo. Ang gusto ninyo totoong rest dito at dito. Okay, now, ang sabi dito, this is one of the most favorite verses in the Bible ng maraming, hindi lang Christian, not limited to Christian community alone, but the majority of us. Hello? Now, pero kung titignan natin, kasi kinuha natin yung 28 verses 28 lang Okay? Ang sabi, magsilapit, magsiparito ang translation dito. Lahat ng napapagal at nabibigatan. Now, the first word entails, even in English, come to me. So, ano ho ang pinapahiwatig niyan? It entails invitation. Hello? Bakit kayo mga nagpabook sa mga albergo, in-invite ba kayo ng albergo? Ha? Yung mga gustong pumunta ng Disneyland, bakit in-invite pa kayo ng Disneyland? Sa Paris? Hindi. Kayo ang kusang nag-book, di ba? Oh. Dahil kung i-Englishin natin, lilipat sa English. Ano? Kasi kung i-Englishin natin, ang sabi, come. Oh. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, yung binok ninyong albergo, sinabi ba ng albergo, come to me? Hindi. Ikaw ang nag-book, ikaw ang naghanap. At sa paghahanap mo, anong number 1 na kinonsider mo? Bulsa. Kinwenta mo na kasi magta-try ka ng booking doon, kasi ita-trial and error mo. Ilalagay mo muna anong date, check-in, check-out, ilang room. Kung full or half. Kasi pag full board, colazione, pranzo e cena. Pag half, colazione e cena lang. Yun, magkukwenta ka na ngayon. At ang mga nanay dito magaling dito ang mga mami dito magagaling. Tapos titignan nyo yung facilities. Kung may maliliit ka na anak, mas particular yung hanap mo. Tapos yung albergo ba, gano'ng kalayo sa Spiaggia? Tatawid pa ba ng estrada? Ay mga mami dito magagaling dito na lang tayo, mas mura-mura.
Total, ang nakalagay naman sa indication nila, 150 meters sa Spiaggia. Pwede nang lakarin yan. Di ba? Kaya sabi ko nga, dyan tayo magaling. Yung hinahanap natin, although hindi sinabi ng Albert kung come, pero tayo yung namimili kung saan tayo komodo. Pronto? Pero dito, okay, si Jesus ang nagsabing come. Now, bago natin basahin lahat, I will give an overview. Kaya po nasabi ni Jesus na come to me, kay Jesus ha. Kasi ganito, sa panahon naman ito, in these times, yung mga eskriba, yung mga pariseo, in general, yung mga religious leader. Okay? Sila po kasi yung nagdadagdag ng pabigat religiously sa mga tao. Kasi kung titignan natin, sila yung mga tinatawag ni Jesus na scribes and Pharisees as men who sit in the throne of Moses. Kasi pakiramdam nila sila yung representative ng Diyos. At silang nag-iimposta sa tao, kaya bumibigat. Kaya sabi ni Jesus, come to me, all those who are heavenly laden. Heavenly laden sa saan? Sa mga impostasyon ng batas. At yun, inaral natin sa ating Wednesday class na, di ba? Ang 10 commandments naging 667 utos. Kung sino nag-multiply noon? Ang mga preseo, ang mga eskriba, yung mga religious leader. Bakit? Out of 10, nag-derive na sila ng napakaraming utos. Kaya ang tao, sa pag-aakalang, sa pagsunod ng 367, mapapalapit siya sa Diyos. Well, in fact, baliktad. Nakita ni Jesus lalong nabibigatan ay hindi lang heavenly laden. Labor. Mga mami, alam niyo yung word na labor. Kasi kami, hindi naman namin naranasan yan malay ba namin sa labor na yan. At alam niyo sa totoo lang, ang pinakamagandang moment ninyo mga mami, yung nagle-labor kayo, napakaganda nyo tingnan. Glory to God. Kasi sa pagkakataong yun, ang mga mami, walang make-up, walang pakialam kung anong suot. Hindi yung very natural ang dating mo doon. Yung mga nanay, nakakaintindi sa sinasabi ko. Kaya alam niyo yung word na labor. It's painful, right? Mga nanay, laboring is painful. Tama? Very now. Very. Kahit pa sabihin, ako naman pastor, CS, pero mula first month hanggang 9th month, bago ka, kasi posible, kasi hindi ka naman isi-CS, hanggat hindi nakikita ng doktor na nag-uumpisa ng nagko-contract. Ibig sabihin, magmamanifest muna yung signs of labor bago ka isi-CS. So, when the word labor comes into mind, ibig sabihin, mahirap. Ibig sabihin, masakit. Ibig sabihin, nakakapagod. Kaya yung encouragement ni Jesus na lahat ng napapagal, sa Tagalog, lahat ng nahihirapan, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang nahihirapan? Mukha bang pagod na? Ha? Kaya pa, nakangiti lang yan. Sandali, yung katabi mo nakangiti lang yan. Paglingan mo sabi. Okay. Pero hindi mo alam, nagdurugo ang puso niyan. Umiiyak yan. Why? You may see him or her outside smiling, but the heart is in labor, in pain. Why? Somewhere, sa parte ng puso niyan, heavenly laden yan. Hello? No. Sige. Sila yung ito yung mga Israelita noon na pinapahirapan ng mga eskriba. Sundin mo to. Tingnan nyo ha, ganito. Ang atonement of sin lang sa lumang tipan. Ang process gano'ng kahirap. Kung wala kang pera, hindi ka makakabili ng pang-offering mo. Pang-atonement ng sin. Dahil bakit? Ginagawa to once a year.
Bibili ka ng hayop. Hello? Ang binibigkas ko lumang tipan. Ang pagpapatawad lang sa kasalanan sa lumang tipan, napakahirap na. First, kailangan mo ng pera. Bibili ka ng hayop eh. Kaya naalala nyo nung si Jesus nung pumasok siya sa templo. Nakita niya ang mga money changer. Paano nagkaroon ng money changer doon sa templo? Kasi yung mga ibang lugar, hindi tanggap yung currency nila. Kaya huwag ka magtaka sa airport, may mga money changer talaga. Kasi pag bibili ka ng hayop na pang-offering mo at ang currency na dala mo sa ibang lugar, magpapapalit ka muna. Kaya sabi ko ngayon, sa ulumang tipan, ang pagpapatawad pa lang ng kasalanan, ang paghingi pa lang ng tawad ng kasalanan sa Lord, napakahirap na. It requires money, it requires effort. Pupunta ka sa templo, pag bago ka pumasok, bibili ka tupa, o kung may kaya-kaya ka tupa. O kung wala kang pera, batubalani, turtle doves, yun ang offer mo. Kasi ang mahalaga doon yung dugo eh. O tapos, yung nabili mo na yun, lalapit ka sa high priest ngayon. Tapos sasabihin ng high priest, lika, sasamahan ka ng high priest ngayon. Ipagpe-pray ka. Tapos kakatayin yung dala mong animale. Tapos iwiwisik ang dugo. Pero hindi ka makakapasok sa templo dahil sila lang. Doon ka lang sa outer court. Ang mga high priest lang ang papasok sa inner court. Sila lang yung makikipagniig sa Diyos. Sasabihin ng mga high priest, Ama, patawarin mo ang kasalanan ni Maria, ni Jose, ni ganito, ni ganyan, ni Juan, ni Felipe. Tapos babalik siya doon. Tapos iwiwisik-wisik yung dugo ng animale. Tapos ngayon sasabihin ng high priest, oy, pinatawad ka. Ato-ato na ang iyong kasalanan. Redeemed na. Forgiven ka na. Look at me. Look at me, look at me. There are 24 hours in a day, tama? There are 7 days in a week, tama? There are maximum 31 days in a month, tama? Ilang beses tayo nagkakasala sa 31 days? Ha? Ikaw na magbenta. Ilan? Sige, ganito na lang. Mahaba na yung 31. 7 na lang. Sa 7 araw, ilang beses? 3, 4, 5. Ay di ubos na yung savings mo sa kakabili ng pangmisik ng dugo. Kaya tingnan nyo, sa lumang tipan pa lang, very laborious ang lumapit sa Diyos. Very laborious ang humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya sinabi ni Jesus, kung gusto nyong patawarin ang kasalanan nyo, lumapit kayo sa akin. Kaya lumabas yung word ni Jesus sa John 14:6, I am the way. At wala nang ibang way dyan. Kaya sinabi ni Jesus, lumapit kayong lahat, kayong nahihirapan at napapagalan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya sinabi ko kanina, please don't get me wrong, hindi ko kayo pinagbabawalang magbakasyon. Sinasuggest ko, magbakasyon kayo. Kasi kung titignan ninyo ang ating working calendar, se comincia settembre, la prossimo pausa, te lo posso garantire, già dicembre. Va bene. May November 1. Sige. Quante? 1. May salamat na nga lang sa Lord, may mga intervals during sa mga months. Pero tingnan nyo, from a Christian point of view, ganito yun. Hindi ba tayo nagpapasalamat may araw ng linggo? Kasi bakit? Yun ang totoong rest day natin. Hindi lang dahil hindi tayo pinagtatrabaho ng amo, dahil marami naman talaga, kahit linggo pinagtatrabaho sila. Pero sa totoo lang, it doesn't only entail physical rest, kundi rest ng kaluluwa. Rest ng pagod na isip at puso. Kaya nga, ang kakaisipin natin lagi, every time that we decide, kasi ang pagpunta ko sa church, kailangan ng firm decision. Bakit ko sinabi kailangan ng firm decision? Tingnan nyo yung mga hindi firm ang decision nila, ang pagpunta nila sa kyesa at paghanap nila ng kapahingahan sa Lord,
Nakadepende sa weather, nakadepende sa timing ng pullman, nakadepende sa mainit, malamig, umulan, may yelo. Oh. Kaya nga dapat ang ating primary motivation, io vado in chiesa perché voglio riposare, restare nella mano di Dio, e basta. Kaya naintindihan ko kayo, pagpasok ninyo dito ng Sabado at Linggo, hilahod. Hila-hila ang paa. Hindi naman. Okay, tanggapin natin yung hindi naman. Maybe physically na. But here, atakin mo yung mula Lunes hanggang Biyernes hanggang Sabado, gaganyanin ka ng amo mo. At by the way, ganito ha, yung pagganyan ng amo kasama sa sweldo mo yan. Kaya isipin mo na lang sa katapusan ng buwan, natanggap din kita. Yung pinagsasabihan ka ng amo, pinagagalitan ka, parte yan ng sweldo. Hello? Oh. Wala naman trabaho madali, may trabaho bang madali? Wala, kung may madaling trabaho, doon na tayong lahat. Okay, wala Now, ang sabi ng Lord, come to me. This is a personal invitation. Invitation to what? Now, if you will... Kasi ang gusto ng Lord, ang sabi dito, it expresses the desire and compassionate heart of the Lord to appeal to us. Sino gusto ng solyebo? Mainit, di ba? Anong solyebo sa init? Ewan ko. O, di ba? Nauuhaw ka. Anong solyebo sa uhaw mo? Tubig. Nagugutom ka. Anong solyebo sa gutom mo? Pagkain. Pagod ang katawan mo. Anong solyebo sa pagod mong katawan? Itulog mo. Oh, pero tatanungin ko kayo, pagod ang puso mo. Anong solyebo sa pagod mong puso? Pastor, pag pagod ako, marami akong iniisip. Ang solyebo ko ang prigo namin. Kaya see to it that when you come to church, you take a rest. And when you get out of here, hindi na kagaya ng dati. Sisiguruduhin natin sa sarili natin that something changed in us, na kapag rest tayo, nakuha natin yung kalakasang binigay ng Diyos. At alam niyo anong sukatan para malaman natin kung nakuha natin yung strength, renewed strength na binibigay ng Lord sa atin? Kung talagang nakapag-rest tayo sa kamay ng Lord. Kasi pagbalik natin sa ating totoong mundo, hindi na pareho yung perception natin. Hindi na pareho yung pananaw natin sa problema. Hello? Hindi nyo naintindihan. Ganito. Sige. Okay. Summer ngayon, karamihan sa inyo walang trabaho, kukunti ang trabaho. So nangangahulugan, you have a lot of time to cook, you have a lot of time to eat. You have a lot of time to sleep and rest. Tama? Look at me. Karamihan sa atin, parang tumataba ako. Tama? Mali. Ganito. Sandali. Paano mo ngayon mamimisura, makukonfirm, parang tumaas. Ganito ha. Amore. Nakatingin pa yun sa salamin. Si Mr. naka-Israel sa divano o nakahiga sa leto. Amore. Parang tumataba yata ako. Tapos, paano mo makukonfirm na tumataba o pumapayat ka nga? Sige, gamitin natin yung word na pumapayat. In fairness naman sa mga pumayat. Saka mo lang makukumpirma kung tumaba ka nga o pumayat ka nga kapag isinuot mo yung mga dati mong dami. Tama? Alo, amor, yung butas ng aking sinturong kulang na. Saka mo lang malalaman. Hello? Amor, hindi ko na nabubutonis. Nabutonis man, hindi na ako makahinga. Tapos, sa dami ng butonis niyan, tingnan mo, magsisiputukan mo. You can only confirm kung totoong tumaba ka o pumayat using yung dress
na dati mong sinusuot. Now, ganito. Let me put it in a spiritual perspective. Saka mo lang malalaman kung totoong na-renew ang strength mo. Saka mo lang malalaman kung totoong nakapagpahinga ka sa Lord. Turning back to the same situation. Kasi sa totoo naman eh. Paglabas mo dito, pagpasok mo dito, may dala kang problema. Ansi, bago ka pumasok dito, may problema ka na. Pagpasok mo dito, dala-dala mo yung problema. Nirelease mo lahat sa Lord. Ipinahinga mo yung pagod na puso, worryful na isip. Paglabas mo, huwag niyo sabihin sa akin na walang problema mo. Paglabas mo, ang problema nandiyan. Let's talk about reality. Kaya lang, makikita mo kung talagang nakapagpahinga ka sa kamay ng Lord, kung talagang pinalakas ka ng Lord, binigyan ka ng bagong perspective, dahil iba na yung pananaw mo sa problema. Iba na yung pananaw mo sa sitwasyon. Positibo na. Hello? Ay, hindi kayo agree sa akin. Basta isipin nyo na lang, pag uwi nyo ng bahay, isuot ko nga yung sinabi ng pastor, yung mga dati kong mga damit ko talagang magkasya o hindi. Oh. Pag hindi magkasya yan, nangangahulugan, tumaba ka nga. Pag isuot mo ang pantalon mo at hindi mo na kailangan ng sinturon, nangangahulugan, pumayat ka nga. Kasi ako yun ang basis eh, na we can make sure that when we come here, nakapagpahinga tayo sa kamay ng Lord. Why? As we go out there, we have a different perspective in life. Hindi na kagaya ng dati. Ang problema nandyan, pero yung pananaw natin, kung paano natin i-affronta, diverso na. Hello? Tama, Sister Rame. Oh. Wala ka naman ginawa sa anak mo, pero ang Diyos ang kumilos para sa anak mo. Ang Diyos ang nagbago ng pananaw ng anak mo. Bakit di ka naman nagkulang para sa anak mo? Tama? Oh. Yan ang sinasabi ko na malalaman mo when there's a change in perspectives. Dahil bakit? You have exerted all effort. Kaya kung isa nakakapagod din eh, kaya sinasabi ko, ito hindi sigurado. Ito talaga yung mensahe ng Lord. Because sa pagbabakasyon natin, physically, we detach ourselves. Mentally, we detach ourselves. Naalala ko, pumunta kami Disneyland. O, kasi una namin punta, when I was, I think, 8 or 9. Something like that. Tapos, itong bunso namin, kung nakikita niyo yung mga album, laging sabi sa amin, iyo doon solo. Bakit hindi niyo ako sinasama sa mga photo? Sabi ko, anak, wala ka pa. So, in fairness naman sa kanya, talagang kustreto ka, babalik doon, nakasama na siya. Last Friday, the same story. Yung kinompost ni Angelo na photo namin ng anniversary namin, 25 years, yung nakaupo kami sa San Marino, na si Gian nakaupo sa lap. That was 9 years ago. Nung Friday, binalikan namin uli. The same spot, the same bench, the same yung ayola ng mga piyanta kung saan kami naupo. Kasi nakita ko sa cellphone ko yung photo. 2015. So okay, sabi ko, isa lang ang dami nag-iba eh. Yung lugar ganun pa rin. Ang nag-iba, sabi ko, tinitingnan ko yung photo. Oo nga, medyo tumaba ako ng konti ngayon. Kasi sa lumang photo, 2015, ang bayad ko pa. Tapos dati, 2015, si Gian nakaupo sa lap ko. Ngayon sabi ni Ira, tay, papa, parlo si Diri sa lap mo. Sabi ko, poco tempo, pero pequícula la pesante. Binalikan namin yung same spot 9 years ago. Pero tingnan nyo, ang lugar ay San Marino pa rin ang tawag eh. Nandun pa rin yung estatwang bronze sa gitna. Nandun pa rin yung ayola, nandun pa rin yung mga benches, yung mga halaman nandun pa rin. Ano ang nagbago? Sabi ko, oo nga. Noon payat pa ako dito sa photo. Kaya tingnan nyo, the problem is still the same. What changed is your perspective towards the problem. Hello? Amen. Pronto. Amen. Sa mga mag-asawahan, habang tumatagal ang pagsasama, sa ayaw at sa gusto mo, yan ang napangasawa mo eh. Maniwala ka sa sinasabi ko.
Sabi nga ng mga anak namin, sabi nga ng mga anak namin, ewan ko lang sa inyong dalawa, kung pagtanda ninyo, pagtungtong ninyo ng 60, kung sino ang mas makulit sa inyong dalawa. Tingnan niya, marriage is still there. But what changed? Ang dami, physically nagkakaroon ng changes. At kasama ng physical changes, yung emotional changes. Lalo tigit mga babae. Kahit hindi pa yung tumungtong ng 60, pag may cycle yan, pag may pulmon yan. Pag may cycle yan, grabe. Pag tumungtong ng, kasi tatlong fase. Premenopausal, menopausal, postmenopausal. Pinag-ipon yung taon. Pinagsama-sama. See? Kaya nga ako nung pumunta kami doon ng Friday, sabi ko, turning back sa lugar, ganun pa rin eh. Walang nagbago. Nandun pa rin yung cable car. Gumanda lang yung parkedyo. Nagmahal lang yung parkedyo. Tapos dumami yung mga kainan. Dati naman kukunti. Kaya biniro ko pa yung bunso. Sabi ko, pag-check out natin sa kolaksyon, damihan mo ng pagkain. Perché wala montagna non c'è niente in vendita di là. Davvero. Pagdating namin nagulat ako, sabi ko, ang dami ng mga puro pagkain lahat. Tapos, after noon, puro lang mga souvenir stores. Sabi ko, dumami ang tindahan. Yung lugar ganun pa rin. Nakita mo, ang dami lang mga souvenirs because obviously, dumami ang turista. Kaya para makater ang need ng mga turista sa pagkain, sa mga souvenirs, dumami yung shops. Pero yung lugar, ganun pa rin. Ganun pa rin tayo sa ating buhay. Bago natin ilagak sa lahat sa kamay ng Diyos, yung ating approach, ganun. Once God renewed us, change our perspective, yung approach natin sa problema, ang problema ganun pa rin. Yung pagsuong natin sa problema, iba na. Iba na yung style, iba na yung technique. Hello? Naintindihan? Kasi hindi na tayo kaganan dati. Naalala ko sabi ng exhorter kahapon, nako, kung hindi ako binago ni Lord. Di ko lang masabi, naintindihan ko yung sister. Bakit? Lahat naman tayo, we have our bad past. And who can be proud of that? Nobody. Who can be proud of our previous lives full of errors? Nobody. Sabihin mo sa katabi mo, salamat na lang. Sabihin mo sa katabi mo, salamat. Binago tayo ni Lord. Binago tayo ni Lord. Dahil kung hindi, iikot ka na lang doon, ipinanganak, mamamatay. Wala na. Kaya sabi ko, ako nagpapasalamat, may gawain tayo ng Sabado, may gawain tayo ng Linggo. Ang mga kababaihan, may gawain sila ng Martes, may gawain ng Huwebes. Ang mga kalalakihan, may gawain ng Biyernes. Meron tayong Bible class tuwing Miyerkules. Why? It helps us release something that is inside. Akumulato baga. Nakakita na kayo ng gripo na pagbukas nyo, halos ayaw ng tumulang tubig. Hindi dahil sarado ang gripo. Anong problema sa gripo? Puno ng kalkare. Anong ginagawa sa kalkare? Anong in-spray mo? Aceto. Kung walang biyakal, yung filtro binababad mo sa aceto. Tama? Tapos yung palibot ng gripo na yan, nakikita mo, naninilaw-nilaw na. Anong ginagawa mo? Ina-sprayhan mo ng biyakal. Babad ka muna dyan. 30 minutes after binalikan mo, kinuskus mo, nangatanggal na yung mga dumi-dumi. Yung tinanggal mo yung punta ng gripo, binabad mo sa biyakal, nung ikinabit mo, pagbukas mo ng gripo, ano? Labas na uli ang regular flow ng tubig. Bantayan mo after a month. Hello? Bantayan mo after a month. O sa mga amo natin, bantayan mo after a month. Anong mangyayari dyan? Barado na naman. Tingnan nyo. Hindi mo napapansin. Parang ikaw. Parang ikaw.
Huwag ka tumingin sa katabi mo. Hindi yun ang sinasabi ko. Dahil normal, ang puso ng tao, tanto, bumabara talaga something there. Kaya ang sabi ni Jesus, come to me. Kanino? Sinong to me? Now, dito. Panawagan ng paglapit kay Jesus upang magkaroon ng lunas sa lahat ng bagabag sa buhay. Ayan, tinagalog ko na. Okay, now, by the way, sandali ha. Okay. This is one of the most misconceptualized. Although ito ang pinaka-paborito ng marami, ito rin ang pinaka-misconceptualized sa loob ng Biblia. Alam niyo kung bakit? Marami ganito. Christianity is a personal relationship based on Jesus Christ. Tama? Okay? Alam niyo ba na maraming Christian and Christian churches dapat come unto me. This word represents Jesus Christ. Alam niyo ba na sa mundo, ito pinapalitan nila. Alam niyo anong pinapalit nila dito? Ayan. Grazie. Ayan. Ang sabi, come unto me. Sino ba itong me? Jesus. Daan. Lagi nilang ini-insist, come unto us. Come and join us. Tapos, ganito ha. Sino ba yung may pinagsabihan ako isang kapatid dito eh. Nagkwento sa akin, isa lang sinagot ko. Sister, isa lang ibig sabihin niyan. Nagbago ka lang ng church. Ay yung karakter. Ay yung attitude. Yung modo ng pananalita. Kaya dinugtong ko eh. At kahit ipagmalaki mo na sa buwan ka nagsisimba, hanggat hindi binabago, hanggat hindi mo pinapabago sa Diyos ang iyong karakter na attitude. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga pumasok dito eh. Hindi naman talaga ito pumasok sa kanya. Ang nakalagay dito, religious organization. Ang sinabing come unto me, ang pinasukan niya, hindi ang Iso Kristo. This is one of the most misconceptualized theory in the Bible. Ng maraming Christian, na ang pakiramdam nila, once they enter into a mega church, into an international Christian fellowship. Kasi hindi yung mga kapatid ang totoong sukatan ng kapahingahan, ng sukatan ng pagpapala. O marami pa nagsasabi, pag hindi kayo sumama sa amin, wala na kayong blessing. Davvero. Wala vero. Tapos, ito ganito. Okay, tama na God is using churches, God is using people, God is using men of God. Okay? Pero in the end, it is not the men of God that matters. It is not the church that creates the difference. It is Jesus. Because in the end, sino magbibigay sa atin ng rest? Siya. Eh, Pastor, ang Christian life nakakapagod. Nandun bang ikukonstrain ka magbigay ng 10%? Sino nagsabi sa iyo? Ang kiyesa, nag-imposta? Hindi. Kasi bakit? Ang tithing ang offering. Personal conviction niya. Susunod ka, blessing. Ayaw mo sumunod, di bala ka. You want doors and windows open and floodgates of heaven pour down into you? Then, obey. Kasi nire-replace natin ang me. Sa pamantayan ng religious organization, that's why you labor. And that's why you are heavenly laden. O yung isang kapatid, laging tawag sa akin. Pastor, anong gagawin natin dito? Bakit? May kilala ko,
nakikipag-usap sa akin na ganito. Sabi, hindi naman ako magme-minister. Sige, papuntahin ko sa Quezon, ha? Ay, dito na lang sa bahay nila. No. Kasi hindi ma-minister ng inner healing and deliverance. Walang 300 eh. Sabi ko, Sabado Linggo, nandito kami. Pupuntahin ko dito yung minister natin. Gratis. Bakit? Ang Lord nagbigay. Bakit ka maniningil? Hello? Harapin mo katabi mo. Sabihin mo, oo nga naman, bakit nga ba? See? That's what I cannot understand. O kapito binigyan kayo ng gift ng Lord. Ipamahagi nyo libre. Bakit? Binili nyo ba sa Lord? Hindi. Kaya Laura, binigay yan para maging kagamit-gamit towards others. So that people will really have rest. Kasi ang motibo dyan, makalaya ang tao. Kaya heavenly laden and burden yan. Bakit? Napupusasan ng bisyo. Nasa tanikala. Nakahiga sa banig ng kasalanan eh. Tapos ganito. Alam ko hindi kayo yan. Alam ko wala dito yan. Nakahiga na nga sa banig ng kasalanan. Pag-uusapan. Ano yan? Ang basura, tinatapon sa basura, hindi kinakalat sa kalsada. Hello? Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Kasi that's what I cannot understand. Nagkamali. Di ayusin. Teka, sandali ha? Kung pag-uusapan natin yung mali mo, anong mapapala natin? Ha? Yayaman tayo. Ha? Pababayaran natin yung ating mutuong 120 million euro sa bangko. Hindi. See? Kaya isang nakita ko, may problema. Pareho nating hanapan ng solusyon. Hello? And it entails personal credibility. It's useless na pag-usapan natin lahat. May problema, hanapan ng solusyon, na-solve, hindi tapos. Ay, nangyayari, bago hanapan ng solusyon, pag-uusapan ng lahat-lahat, di na sila ng tao. Tapos in the end, na-solve din naman ang problema. You come up with a credibility destroyed and the problem solved. The problem was solved, but the credibility of the person, sinira mo na eh. Hello? Kaya ano sabi ni Jesus? Gusto niya simpleng buhay, masaya, nakakapagpahinga. Pumasok kayo sa presensya ko. Hello? And I'm talking about Christian mentality. At yung iba, yung sabi, come unto me. Eh ayaw naman mag-come. Bakit? Ayaw magpasakop eh. Imbis na come, go. See? Ibaliktad. Now, ulitin kong tatanungin. Or heavenly laden here. Walang taas ng kamay, baka hindi naintindihan. Sino ho ang napapagal, taas ang kamay? Who are tired and weary? Lahat tayo, including me. And we can only find rest in our soul when we come in contact with the presence of God. By the way, ganito bakansang pinag-uusapan natin, huwag na huwag kayo makalimot mag-pray. Hello? Kami, na-bless kami doon sa pinunta naming albergo. Takit niyo yung pamilya nasa tabi. Italiano sila, nasa tabi namin. Yung tatay, nakaupo sila. Bago sila kumuha ng pagkain, kinumipiliposte, hindi ako nakakita eh. Kasulyapan lang ni Pastora. Nakaupo sila tatlo. May isa silang anak na dalaga. Sabi ng tatay, pregyan mo prima. This is good. Bakit mo nakahiya? Bago sila tumayo, kumuha. Every time, uupo sila sa sala mensa. Upo muna silang tatlo. Tatlo lang naman sila eh. Upo muna silang tatlo. Bago kumuha ng dahil buffet. Kaya ngayon, naintindihan nyo na. Buffet eh.
Sino ba naman hindi lalaki? Colazione, pranzo, e cena. Buffet. Oh. Ako sabi ni Pastor, nakaka-bless naman tong pamilyang to. Upo muna silang tatlo. Tapos, dinig ni Pastor, I'm not focusing on that anymore. Kasi ako nakapost doon sa tablan. Yung makakain na yun. Dinig, sabi ni Pastor, dinig ko boses ng... Because there are times na nagpe-pray sila, kami, nandun na kami sa tabula. Kaya, si Pastor na dinig niya eh. Kasi nakaka-bless naman tong pamilyang to. Una, hindi nila ikinakahiya yung kanilang pananampalataya. Yung Kristong kanilang tinanggap, they profess it everywhere they go. Which is, sana tayo rin. Hello? I may not say it, don't do it publicly. Ay, sabi ng pastor, bago daw ako lumulubog sa tubig, mag-pray muna. Eh, wala akong sinabing gano'n. Pagising mo man lang sa umaga, Lord, thank you. Gaya yung sinabi ng ating exhorter kahapon. Be grateful to everything that God is allowing you to experience. Kasama ang bakasyon. Marami kang ang pera, hindi ka makapagbakasyon. Bakit? Eh, may sakit. Hello? Now, tingnan nyo, ang sunod na verse. Ano ang promise ng Lord? Ano ang promise ng Lord? Matapos kang come. Okay? Ang sabi muna, come unto me. Okay? Ang sunod niyan, promise. 28 pa rin anak. Doon pa rin sa 28. Kasi matapos kang mag-come. Isn't this a promise? Hello? Diba? Ang sabi, and I will. Don't you know that the word will is obligatory sa part ng Lord? By the way, sino ang magbibigay ng rest? Si Lord. Ang word na He is obliging Himself. Sana hindi naman sinabing, and I wish. And I might give you. Hindi. Diba? Ang sabi, I will. Ang ibig sabihin niyan, guaranteed. Bakit ikaw ba pag nag-book ng albergo sa iyong babakasyonan, hindi mo ba tinitignan? Pag sinabing, alam mo na, pensyoni kumpleto, edi, colazione, pranzo, e cena. Hello? Tapos nag-book ka, sinabi ng hotel, we might give you. I know. Pag gano'n na yung sinabi ng hotel, abay magbaon ka na ng pagkain. Dahil pwedeng meron, pwedeng wala. Hello? Kaya kami sa dulo, pag nag-book na lang ng hotel, we might give you free parking. Ay, salamat. Pero majority, parking, it's not for free. You pay. Pero dito, ang sinabing, I will give you rest. May bayad? Wala. Wala. See? Ang rayo, magkano ang per day? 27 daw, sabi ni Sister Los. Galing sila ng Pulyay, kagaganda ng tubig doon. O pati siya na Pastor Raleigh. Oh. Hihiga ka sa Estrayo, may bayad. Ang pagpunta pa na lang doon, magbabayad ka ng autostrada, magbibinsina ka. Oh. Kahit naman pupunta ka dito, magbibilyeto ka rin. But the rest in itself that God is guaranteeing each and every one of us, sabihin mo sa katabi mo, it's free. Ay, hindi nakaintindi ng English. Sabihin mo, Sister, libre! Libre! Hindi ba tayo, lalo tigit pag Pinoy, hindi ba lalo tigit tayo? May kasabihan tayo, masarap ang Libre! But mind you, si Jesus ang nagbayad para sa atin. Ito, may kwento ako. Nakakita na kayo ng kaibigan na lakas ng loob magyaya. Walang pambayad. Tara, kain tayo sa restaurant. Sige, eat all you can. 28.50. Eat all you can. Ang lakas ng loob magyaya. Di nandun na kayo, kain na kayo. Tapos, yung mga kaibigan ng tipong pag dumating na yung bayarin, tipong namumukhang security guard. Hindi nyo alam kung ano yung security guard.
Nangangapkap! Ano wallet ko? Wala. Amnesia. Tapos yung isa niyong kaibigan na tipong now you see him, now you don't. CR. Siya mo na ako. Normal yan. Siya mo na ako. Wala. Ang lakas ng loob magyayanon. Oh. Pero may naranasan din ba kayo ng kaibigan na huwag ka na magbanyo. Huwag ka na bumungat ako na. Di ba? Sarap na feeling. Si Lord. Di ba? Oh, sandali. Para gusto ko makita reaksyon nito lahat. Ikaw ang nagyaya. Pero tingnan nyo, tingnan nyo, gaano ba kasarap sa pakiramdam? Sasabihin niya sa'yo, okay na, ako na magbabayad. O di ba? Best friend. Ang una doon, it gives you sign of relief. O sige, Tagalogin natin, nakahinga ka. Ay, buti na lang. Bakit? May sumagot. And Jesus is telling that to all of us. Sige na, ako na magbabayad. Ubud siya na kung wallet ang binunot niya, no? Hindi. Alam niyo kung binayad niya, sarili niyong buhay. Amen. Kaya sa Lord, kahit na magkunyari kang, saan ba yung wallet ko, Lord? Lord, magpapunyo mo na ako. Dahil kahit saan natin kwentahin, hindi mo kayang bayaran ang bill. Kaya sabi ni Lord, hindi mo na rin lang kaya. Huwag ka na magkunyari, lupago iyo. Amsi, sa tudya pagato. Gamitin natin ang future tense. Sabihin mo sa katabi mo, fully paid na sister. See? Kaya pati yung obligatory rest na ibibigay ng Lord sa atin, jafato. Amen. Kaya hindi ko maintindihan sa napakaraming Christian, lagi nagmamaktol. Kung may Hittites, may Jebusites na kalaban ng mga Israelita, merong mga modern Christian, puro mga Mormonites. Gusto kapabot naman ito. Gusto ganito na lang lagi. And by the way, ang Christian, sino nakapanood ng Olympics? Bagong world record na 100 meter dash. Oh. By the way, ang Christian life, hindi 100 meter dash sprint yan. Christian life is a marathon. At hindi yung nauunang magtapos, yun lang tatanggap ng gantimpala. Lahat ng nagtatapos, tatanggap ng gantimpala. Amen. Okay, tapikin mo ang katabi mo, tapusin mo. Kaya mahirap. Tapusin. Ay, lalo tikit kayo mga kabataan. Sandali! Lalo tikit yung mga kabataan. No. Sabihin nyo sa mga kabataan, nag-uumpisa pa lang kayo. Oh. Kaya maging matyaga kayo. Salamat nga sa Lord sa murang edad ninyo na tinawag na kayo ng Lord. Kami tinawag kami, we're already halfway through our lives. Naranasan na namin yung lahat ng, sabi niya, ang ekspresyon ng Italiano, ang passato di quel tutto di quel crudo, tutto quel cotto. Sila sa murang edad nila, tinawag na sila ng Lord na maglingkod. Guaranteed ang isang maayos na kinabukasan. Amen. Lakaran na lang nila. Amen. Sige, palakpakan si Lord. Kaya ngayong hapon, ay ngayong umaga pala. Ang panawagan ng Lord sa atin, although we may have the physical rest, bakasyon, fine, go. Pero i-differentiate natin sa ating puso, at sa ating isipan, na ang totoong kapahingahan sa kamay ng Lord. Kaya sabi namin, give you rest. Hindi palakpakan si Lord. Kaya sabi, and I will give you rest. Idudugtong ko yung 29. Sige. Ang sabi, 29, take my yoke. Ano ibig sabihin ng yoke? Yogo. Tumatok. Alam niyo kung ginagamit yun sa mga animale, sa baka, sa mga ginagamit pang araro. Okay. And sabi, take my yoke and learn
Learn doesn't only mean transmission of knowledge. The word learn there is, sabihin mo sa katabi mo, baka hindi naintindihan ng English. Matutunan mo. The word learn means, tutunan natin mula, sino example? Si Kristo. Kaya nga maraming Christian, palaaway. Bakit? Ang modelo mo ba palaaway? Maraming Christian, unforgiving. Bakit? Ang atin bang modelo, hindi nagpapatawad? See? Kaya nga sabi ko sa inyo nung nakaraan, guarda, kaya ang prinsipyong tinuturo ni Jesus, lahat na nasa Biblia, baliktad. Gusto mo mataas? Magpakababa ka. Sinampal ka sa kaliwa. Binato ka ng bato. Oh, see? All of that are contrary. Paradox lahat. Ay sabi, for I am, ano daw siya? Hindi, ano daw? Ano siya? Meek. May mababang kalooban. And you shall find rest in your soul. Baby. Okay, meron pa akong idadagdag. Yung sinabing, learn from me. Ang sabi dito sa aking notes is, to acquire a habit. So, ibig sabihin, yung dati nating habit pangit, palitan natin ng mas maganda. Hindi lang mas maganda, kundi palitan natin ng napakaganda na habit. Kung yung ating karakter pangit, palitan natin ng magandang karakter. Kung yung ating abitudine pangit, palitan natin. Kaya lagi mo sinasabi, kung ang abitudine mo, it's not working, change it. Kung ang pakikitungo mo, it's not working, change it. Mahirap mangisipin yan. Kung ang approach mo, non funciona, allora cambia. Kung ang solusyon sa problema matagal mo nang hinaharap, non funciona, cambia. Kung kada katapusan ng buwan, lagi kay may utang, ay mali ang calculator mo. Palitan daw ng battery. ang may mali doon, hindi ang calculator, ang mali doon ang Christian stewardship mo. Kumikita ka ng 10, gagastos ka ng 12. Ay natural talagang kada buwan. Every month, logi ka ng 2. See? So ang problema doon, hindi ang calculator. Kasi kahit palitan mo ng battery, 10 minus 12, magkano? Negative 2. So ang problema, hindi ang calculator. It's your numbers that are wrong. It doesn't work. Change. Kaya ang hinihingi ng Lord sa atin ngayon, hindi lang yung change. I-re-energize tayo ng Lord at lalo tigit. Take a deep breath. Sige pa, hinga! Nakarinig na kayo ng salitang, mga ragazzi hindi nila alam to. Magari, boy ragazzi, nulusok, tete gusto parola. Nulusok, ano, paano sabihin sa Tagalog? Ay, sa Italiano. Sa Tagalog, nakarinig na kayo ng salitang buntong hininga. Nulusok. Basta ang alam ko, hininga, respiro. Yung ganyan, ewan ko, nulusok ko si Tijin Italiano. O, ganun. Ay, suspiro yun. Basta. Yun. Every time na naiisupa ka, every time na napapagod ka, every time na pumipila ka sa isilunggat yung nagbabayad, nagbibilang ng yung brown na moneta. Yung tagal-tagal, di kayo nagmamadala eh. Ang sabi mo, ufa. Every time na kukuha ka ng karelo sa isilungga at yung saksakan mali-mali at nakapagsaksak ka na ng 2 euro at kahit anong hila mo sa karelo, ayaw lumabas. Naranasan niyo yun? Tapos every time na pumaparking ka sa parking privado, nakuha mo na yung etiketa. Nagbayad ka na sa kasa, lalabas ka. Sabi, a faccia al codice nel casella per far leggere
Nilamutak mo na yung dilito sa... Ayaw pa rin tumaas yung isbara. Tapos, ang nakakainis, lahat ng nasa likod mong makina, Itik! Iskadila patente! Kapito? Ayaw! Sa autostrada daw, naranasan nila. Bakit? Magbabayad ka ba na ng autostrada? 10 centesimi, 20 centesimi. Galing ka ng Puglia, uwi ka ng Milano. Gaano kalaki yung babayaran mong autostrada? Tapos nagbibilang pa ng moneta. Di lahat ng tao sa likod mo naiinis na. See? Ibig sabihin, one way or another, we have been in that situation. At sabihin nyo sa akin, sinong gusto ng ganong sitwasyon? Wala! Why? Because that situation is out of our control. Bukod tangi ang Diyos lang may control niyan. Hello? Oh, conclusion na. Ang sabi, learn to rest in God's presence. Inside, not inside the church. Inside God's presence. There is a quiet place where you can rest your soul. Ewan ko kung sino ditong nakaranas na nagpo-quiet time na umiiyak. Ako na nga ng beses. Why? I'm heavily burdened. Ang dami kong kinaiisa na sitwasyon. Ang dami kong ayaw na sitwasyon. Ang dami kong iniisip. Alam niyo, crying to God during quiet time, nakakalis ng burnout yan. Naiipsan ba? Tapos pagkatapos mong umiyak, okay na ulit. Malakas na ulit. Kung ba't yan ko? Pinagkilabitay ko siya. Kasi kung hindi ka marunong mag-iskari ka sa Lord at mamahinga sa Lord, sabihin mo sa katabi mo, talo ka. Oh, yan ang dapat natin lahat maunawaan. Kaya sa presence, ay sabi, there is a quiet place in the presence of God where we can lay rest everything. Spending time with the Lord is listen to this. Spending time to the Lord is not an option. Time with the Lord is the answer. Ang panahon ng pakikipagniig mo at pagpapahinga mo sa Lord, ang bukod tanging sagot sa napapagod at napapagal mong kaluluwa, isip at puso. Amen? Amen. No, alam ko yung iba, mag-start na ng perya bukas, kaya excited na tayo. Gasatang-gasata. Yung iba magkukrotsera, yung iba pupunta sa Maldives, yung iba pupunta sa Caribe, yung iba nag-flight na kagabi pa uwi ng Pilipinas, good for them. Okay? At tayo masaya para sa kanila. Kasi alam niyo sa totoo lang, ako malungkot din naman ako eh. Kung ganitong Sunday ng August, nandito kayong lahat, nandito silang lahat, malungkot ako. Alam niyo kung bakit? Awanti kwartam. Kasi hindi makapagbakasyon. Pero kung nasaan nako, nasaan sila, nagkrutsero sila, masaya kaming lahat. Bakit? Ibig sabihin, nagkatuti kwarta na. Maraming pera. Bakit? Bini-bless ni Lord. Kaya ako masaya ako pag nagbakasyon kayo. Yung iba nagte-text, Pastor, wala kami. Pupunta kami sa ganito isang linggo. Go! Masaya kami. O yung isang kapatid natin, hindi makapunta, di kami ang pupunta. Kami ang pinapapunta. Masaya kami. See? Sabi, pag-pray nyo yung aming business, good! Wala problema doon. Masaya kami. Kailangan naman dalhin natin yung business nyo dito. Imposible naman. Hindi kami ang pupunta. Masaya kami. Bakit? Kasi nangangahulugan, pinapakita kung ano ka before at ano ka na ngayon sa kamay ng Lord. Hello? Kaya lahat tayo, hinihingi ko, pati yung mga single dito, magbiyahe kayo, magbakasyon kayo. Sumakay kayo centrally. Isang permata lang yan sa Bunan. Dami namang spiya dyan. Dami namang mga resort na cater. Para at least makapagbakansa tayo lahat. Hello?
Pero ngayong tanghali, bago tayo mag-physical vakansa, magre-rest muna tayo sa kamay ng Lord. Mag-recharge muna tayo sa kamay ng Lord. Amen? Sige, can we all stand? Okay. Gaya ng ating text. Ang sabi ng Lord, come unto me. Tignan mo muna yung katabi mo. Handa ka na. Okay. Dapat maging handa tayo, ha? Kasi personal na invitasyon ng Lord yan. Hindi naman inuobliga. Sinabi ng Lord, come unto me. Okay? Sige, can we all close our eyes? Tayaan lang natin ang instrument ng keyboard na tumugtog. Hallelujah. Can we all put ourselves in the presence of God? Salaminin muna natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Habang tayo ay nakayuko, nakapikit. Hallelujah. Lord, we humbly come into your presence this morning with all humility ng may kababahang kalooban, Panginoon. Kinikilala namin sa oras na ito ang aming kapagalan, ang aming kapaguran, ang aming kakulangan, ang aming kahinaan, ang aming karupukan, maging ang aming mga kasalanan. Inaamin namin, kinikilala. And Lord, we acknowledge that at moments, we fault ourselves. Nagkakamali kami, nagkakasala sa iyong harapan. At Panginoon, maaaring yung iba sa amin, patuloy na nahuhulog in the same mistakes. Lord, nakakapagod din, Panginoon. Kaya Lord, sa oras nito, hayaan mo na ang pagkakataong ito, Lord God. Sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng pangungusap mo sa amin ngayong umagang ito, Lord God, ng personal mong imbitasyon, nabigyan kami ng pagkapahingahan. Lord, sometimes our schedules are too hectic. Wala na kaming panahon sa pamilya. Wala na kaming panahon even sa aming mga pansarili, Panginoon. Kaya Lord, sa oras nito, salamat, may mga pagkakataong tulad nito na kung saan mailatag namin ang buo ang aming puso, mailatag namin ang buo ang aming isipan, may pagpahinga namin ang aming kulito. Lord, we can lay rest our confused minds. We can lay rest our heavy hearts, Panginoon. And there are moments, Lord, lahat ng mga tao nakapalibot sa amin, sinisisi pa kami. Lahat ng mga tao nakapalibot sa amin, iniaasa lahat sa amin. Lord, kung minsan nakakapagod din. And Lord, kita mo yung pag-iyak ng aming puso. And Lord, dinig mo. Minsan binanggit namin, Panginoon, nakakapagod din. Panginoon, ako na lang ba lagi? Panginoon, nakakapagod din. Lord, ganito na lang ba lagi ang sitwasyon? Lord, nakakapagod din. Panginoon, ako na lang ba lagi ang haharap sa problema? Bakit ayaw nilang mag-take ng responsibility? Panginoon, sa akin na lang ba lahat? Ipapasagot na lang ba lahat sa akin? Hirap na rin ako, Lord. Panginoon, ako na lang ba ang magdidesisyon? Sa kanila na lang ba? Sa akin na lang ba nila iaasa ang pagdidesisyon? Ako na lang ba lagi ang mag-i-initiate? Ako na lang ba lagi ang mangunguna? Panginoon, nakakapagod din. Lord, kita mo, hapong-hapo, pagod na ang isip, ang puso. Kaya Lord, it's not indeed an accident na ngayong umaga ang mensahe mo, minsan pa iniimbitahan mo kaming lahat na lumapit, paunlakan ng imbitasyon mo, na
lumapit, pumasok sa iyong presensya. At doon namin i-release lahat ng bigat ng puso, ng aming isip, lahat ng aming alalahanin, lahat ng aming preoccupations, lahat ng magiging desisyon namin, even all of yan ang aming mga solusyon. Dahil alam namin, Panginoon, saan aabot ang aming lakas? Hanggang saan ang aming nalalaman? Hanggang saan namin kayang isustain ang sitwasyon? Hanggang saan namin kayang itago ang totoong pangyayari? Hanggang kailan namin ipagkakaila? Lord, per fino quando che possiamo fingere che tutto ok, ma in realtà dentro sta sbriciolando tutto. Lord, kita mo, alam mo kung hanggang saan ang aming lakas. Kaya Panginoon, ayahan mo na sa oras ng tulad yan ang aming mga napapagal na puso, isip at damdamin. Lord, bigyan mo ng kapahingahan. And we know, Lord God, as you recharge all of us, as you change us into a new perspective, Panginoon, sa pagbabago ng aming mga perspective, sa pagbabago mo sa aming mga perspective, sa pagbabago mo sa aming mga pananaw, Lord, lalabas kami sa lugar na ito na isang bagong kami, isang bagong ako, isang mas malakas na ako, isang mas matibay na ako. Panginoon, alam namin, paglabas namin sa lugar na ito, Lord God, as we dwell in your presence, isang bagong ako na mas malakas, mas matibay, isang bagong ako na puno ng pag-asa, isang bagong ako na punong-puno ng kapatawaran galing sa iyo. And Lord, sa tanghaling ito, Panginoon, lahat kami nagkakaisa, hinihingi namin sa iyo mapagpalang kamay. Lord, if sometimes our lives had gone wrong way, Panginoon, hinihiling namin sa iyo, i-reset mo, Panginoon, ang aming buhay. Kung minsan ang aming mga computer, ang aming mga cellphone, Panginoon, nagkakaroon ng dysfunction. Kung minsan ang aming pananampalataya nagkakaroon ng dysfunction. Kung minsan ang aming pagtitiwala, even our self-confidence, nagkakaroon ng dysfunction. Even our relationships, Panginoon, nagkakaroon ng dysfunction. Panginoon, hayaan mo sa oras na ito, Lord God. Lord, stacca la spina. Reset our lives, Lord God. Perché vogliamo ripartire da capo, ma stavolta con te. Perché non vogliamo più camminare lo stesso strada, lo stesso errore, non vogliamo più commettere lo stesso sbaglio. Quindi in questo momento, Padre, chiediamo con umiltà, tramite la potenza dello Spirito Santo, la guida, la convenzione dello Spirito Santo, e tramite il sangue di Gesù vogliamo camminare sulla strada nuova insieme a te. Vogliamo affrontare questo problema insieme a te. Dahil Lord, alam namin magpapatong ka ng iyong sa aming liig, sa aming balikat, pero ang magbubuhat ng bigat ikaw, hindi kami. Dahil Panginoon, alam mo pagod na kaming lahat. Lord, we are but struggling with life. Kaya naman sa oras nito, Lord God, hayaan mo ng bawat isa sa amin. Hallelujah. I-recharge mo, i-reset mo, Panginoon. Bigyan ng bagong lakas. Lalo tingin physically, Lord God, spiritually, mentally. Bigyan ng bagong pananaw, bagong solusyon, bagong pag-asa. At sa pamamagitan ng aming pananampalataya, Lord God, with faith in our heart, we know and we believe, Lord, may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. May gagawin ka sa problema na aming hinaharap. May gagawin ka, Panginoon,
sa financial problem na aming kinakarap. Panginoon, may babaguhin ka sa legal problem na aming sinusuong. Panginoon, may gagawin ka sa broken relationship. Panginoon, may gagawin ka sa aming pamilya na nagkakagalit, nagkakagulo, nag-aaway-away, walang pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Panginoon, pagod na kami sa isang sitwasyon na gano'n. Kaya Lord, hayaan mo na sa oras na ito. Pagod na rin kami, Panginoon, sa katawang ito na may sakit. Kaya Lord, grant healing. Not only physical, healing in our souls, healing in our wounded heart. Panginoon, healing sa mga ego namin na nasugatan. At lalo tigit mo, Lord, yan, ibaba mo ang aming mga pride. Alisin mo ang aming mga pride na nagsisinding hadlang na hindi ka makakilos at hindi mo kami pagpapalain. Lord, alisin mo ang piring sa aming mga mata, ang mga bara sa aming mga tenga, na hindi ka namin nakikita ni even, hindi ka namin naririnig. Hallelujah. Panginoon, alisin mo ang mga magugulong schedule na nag-create ng hadlang para kami makapagpahinga sa iyong mga kamay. At lalo tingin mo, Lord God, even sa aming mga family members, sa aming mga mahal sa buhay, towards our son, our daughter, towards our mother, our father, sa aming mga kapatid, Panginoon. Panginoon, matagal na namin silang iniiyak sa iyo. Hipuin mo ang kanilang puso. Ikaw ang nakakapatid at nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Lord, they may be smiling outside, but deep within them, they are in deep crisis, Panginoon. Kaya ikaw ang nakakaalam. At hayaan mo sa pagkakataong ito, hindi lang kami na nakakakita sa kanila, ang bigyan mo ng garansya at bigyan mo ng kapahingahan, kundi sila mismo, Panginoon, na nasa sitwasyon na yun, na nasa crisis na yun, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, walang imposible sa iyo. Ikaw na Diyos na bumubuhay, nagpatay, nagpapagaling ng may mga sakit karamdaman. Ikaw na Diyos na gumagawa ng mga imposible. Kaya, Panginoon, hanggang sa pagkakataong ito, na alam namin, ina-acknowledge namin na wala na kaming magagawa. Lord, ikaw na lang. Pinapabayan na namin siya, kapagpalang pa kay lahat. Lord, taas na ang aming dalawang kamay. Padre, vogliamo arrenderci davanti a te. Vogliamo arrendere, a combattere. Vogliamo arrenderci, a pensare e trovare soluzione tramite la nostra forza, tramite la nostra conoscenza. Panginoon, we want to put an end to everything, Lord God. Yung aming walang humpay na pag-iisip, paghahanap ng solusyon. Lord, pagod na kami. Kaya sa mga oras na ito, Lord God, as we lay rest everything into your hands, ano bang sitwasyon sa buhay, ano bang katayuan sa buhay, ano bang sakit karamdaman, ano bang problemang pinansyal, ano bang problemang legal, ano bang problema sa relationship, within the family, outside the family, ano bang problema, even Lord God, sa loob ng aming spiritual family. Lord, we surrender everything in your hands. Hayaan mo sa pagkakataon ito, Lord God. You see in our tears the cry of desperation. You see tears of desperation na nagpapahiwatig, O Lord God, na sa pagkakataong ito, wala na kaming kayang gawin. Na sa pagkakataong ito, pagod na kami. Na sa pagkakataong ito, Lord God, ikaw ang natitirang pag-asa. Ikaw ang puputanging kasagutan. Ikaw ang puputanging solusyon and nothing else. Kaya Lord, sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. At mula dyan sa luklukan mo sa trono ng iyong punong-puno ng iyong biyaya, O Lord God,
idaloy mo ang kalakasan, spiritual, emotional, physical, sa bawat isa sa amin, O Lord God. At hayaan mo sa pagkakataon ito, we would again witness. Ang sabi mo, I will give you rest. Lord, ang desire ng puso namin ngayong umagang ito more than rest. Lord, ang aming kiniklaim, I will give you rest and a miracle. Panginoon, nakataas ang aming kamay. Handang tanggapin ang miracle na idadaloy mo. Ang sabi mo, Lord God, and I will give you rest. Lord, ang aming desire is more than just rest. And you will give us rest and a miracle, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Lord God, gumawa ka, kumilos ka, mula sa luklukan mo sa trono ng iyong biyaya. Kami bilang ang mga anak mo, nagsusumamo, naninigluhod, nagmamakaawa, as we plead for our rights. Hallelujah. Na sa oras na ito, Lord God, gagawa ka sa buhay ng bawat isa. And we also pray, Father, sa mga kapatiran namin na hindi man namin sila kasama ngayon sa mga oras na ito. Saan man sila naroon, maging mga kapatiran namin nga sa Pilipinas, mga kapatiran ko, Lord God, na out of responsibility, sinama ng amo, nasa trabaho, nagsasummer job. Lord, ang aming dalangin, even yung mga kapatiran namin na kasalukuyan nga sa bakasyon. Lord, kami nagsusumamo bilang kabahagi ng aming spiritual family. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa kanilang mga buhay. You know their situation, so Lord God. Alam mo at kita mo ang kanilang solusyon, ang kanilang mga kalagayan. Hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi sila mabot at hindi kabigi upang hindi marinig ang kanilang mga daig. Kaya kami nagkakaisa sa oras na ito bilang magkakapalit sa pananampalataya. Abutin mo sila, Panginoon. At kami nagdideklara ngayon pa lamang, Lord, alam namin that by September, we are anticipating, Panginoon, ng mga bagong membro, bagong pamilya, bagong mga kapatiran na ipapadala mo sa ministeryo nito. Lord, prepare our hearts, prepare our minds. I-prepare mo ang aming mga puso, ang aming mga kamay na handang yumakap sa kanila, handang tumulong sa kanila, handang mag-cater sa kanila. At lalo tingin ito, Lord God, alam namin ngayon why we are experiencing such testings and trials. Dahil alam namin ang aming mga experiences na to magiging kagamit-gamit upang tulungan ang mga nangangailangan na nais mong abutin namin. Kaya naman, O Lord God, sa oras na ito, O Lord God, ang sabi mo, paano kami makakapagbigay kung kami mismo wala? Paano kami magmamahal kung kami mismo salat sa pagmamahal? Kaya Lord, sa oras na ito, mula sa aming ulunan hanggang sa aming talampakan, we allow the Holy Spirit to infill each and every one of us. Hallelujah. We declare the infilling of the Holy Spirit, the renewed strength, healing in Jesus' name, deliverance, flow, now, in Jesus' name. Restoration of the heart in Jesus' name. Restoration of family relationships in Jesus' name. Panginoon, ibalik mo ang dating saya ng aming pamilya. Panginoon, ibalik mo ang dating saya sa aking puso. Panginoon, ibalik mo yung dating apoy ng paglilingkod. Panginoon, ibalik mo yung dating apoy ng pananalangin, yung dating apoy ng pagbabasa ng iyong salita. Panginoon, ibalik mo, hallelujah, yung openness ng communication line ko sa iyo, Panginoon. At lahat ng nilalagay ng kaaway na bara, hadlang upang manumbalik ako sa iyo, sa pangalan ni Jesus, inaalis ko, Lord. Remove every hindrances, hallelujah, that blocks your blessing, your presence, your moving in my life. At lalabing ito, Lord God, lahat ng bumabara upang maranasan ko ang himala mo, ang mirakulo mo sa buhay ko. Ako'y nagdideclare sa pamamagitan ng aking pananampalataya, Panginoon. Inaalis ko in Jesus' name. Hallelujah. Maging yung bara, Panginoon, na makuha yung bahay na inilaan mo para sa aming Panginoon, yung trabaho inilaan mo in Jesus' name. At sa oras na ito, Lord God, we are but grateful to receive everything that you have released in our lives.
Hindi man isa-isa. Hindi man namin kayang bigkasin. Ngayon pa lamang, O Lord God, ang sabi mo, manalangin kayo, magpasalamat, manampalatayang ito'y inyong natanggap na, at ito'y ngayon matatanggap ninyo. Panginoon, sa pagkakataong ito, hallelujah, lahat kami, O Lord God, nagdideklara na natanggap na namin ang nirelease mo sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. 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 For you alone. Panginoon, salamat sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng nirelease mo sa aming buhay, sa lahat ng aming tinanggap, sa lahat ng aming tatanggapin pa. And Lord, we also ask you, kami lahat bilang magkakapatid sa pananampalataya, hinihiling namin siya mapagpalang kamay. O Lord God, at tinataas namin siya mapagpalang kamay. Ang fast recovery, Panginoon, ng iyong miracle baby sa buhay ni Adele. Panginoon, tomorrow as they will be discharged from the hospital, Panginoon, ang fast and full recovery sa miracle baby, Panginoon, sa buhay ni Adele. Maging kalakasan, spiritual, emotional, sa buhay ni Brother Maki, sa buhay ni Sister Rose, and Lord, you know, and we believe, lahat ng kanilang pangangailangan isusupply mo. Hallelujah. At sa oras nito, Panginoon, isang kagalakan, hallelujah, sa aming buhay, sa bawat isa sa amin, bilang membro ng iyong spiritual family, Panginoon, na sa buhay ni Adele, pinagaling mo na, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Lord God, and sealed everything with the most precious blood of Jesus as we give you the highest praise, honor, and thanksgiving. In Jesus' name. Can we give a clap offering to the Lord?